Good morning. Okay. Hawan ulit tayo. Ang iba na sa kanilang grupo. Wala pa yung ating ibang mga kabaro. Nasa daan na. Okay, good morning po. Pasuyo ulit kayo. Pakitayo po kayo. Ito na may magsaglit lang. Okay, Revelation 21 verse 8. Ito ang sabi ng salita ng Diyos, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Sa English nga natin din basahin. Sabi diyan, but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Tayo po mag-pray. Panginoon, pakipagpala po na yung mga salita namin tinunghayan sa panguna at direct na pagtuturo ng Banal Espiritu. Dahil sa iyong pagkilos walang kawala ang tao. Kabagan niyo kami pagpalain sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. Kaya natin binasa din sa English kasi yung ating pag-uusapan ay yung whoremongers. But the fearful and unbelieving, ang sabi dyan, and the abominable and murderers and whoremongers. Yun. Whoremongers. Sa Tagalog po yan ay mga mapakiapid. Mga mapakiapid. So, ang ating pag-uusapan ay mga mapakiapid. Ano? So, iba tayo, ano? Talagang, pag nag-aaral tayo, walang pasingtabi. Ano? Kung ano yung nasa Bible, ay di, alangan naman ating lampas-lampasanan yan. Ngayon, bakit natin inaaral yan? Ay, sabi ng Bible Nasa Bible yan. Whoremongers, sa Tagalog ay mga mapakiapid. Okay. Kayo ba'y naniniwala ngayong tanghali ay may bituin tayo? May bituin ho ba ngayon? Bakit hindi natin kita ang bituin ngayon? So, ibig sabihin, mga batid, bet natin pinag-aaralan ang kasalanan? Bakit natin laging inuurira? Ano? Kumbagay ating dinidikdik na maigi. Kasi mga kapatid, hindi, kumbaga, mas alam mo, mas kita mo ang bituin paggabi kaysa araw. Ibig sabihin, hindi mo appreciate si Kristo. Hindi mo maikilalang mahalaga siya hanggat hindi mo nakikitang ikaw ay madilim. Ikaw ay makasalanan. Kaya hindi makita ng tao na si Kristo ay ilaw kasi akala nila sila'y maliwanag. Naintindihan niyo ba yan? Ako pa ininiwala, may bituin ngayon. Makita man o hindi, may bituin ngayon. Pero ang problema, bakit hindi natin makita? Kasi araw ngayon. Kailan mo siya makikita? Paggabi. Pagdilim. Ibig sabihin, ang liwanag ay mas appreciate pag madilim. Si Kristo ang ilaw. Si Kristo ang ilaw. Pero bakit hindi mapansin ng tao? Bakit hindi makita, hindi matingkad sa buhay ng tao si Jesus bilang ilaw? Kasi akala ng tao sila'y ilaw din. Kasi meron silang iniisip na sila na may okay na, ako na may mabait na, ako na may relihiyo na, ako naman ay mapagkawang gawa na, ako na may mabait. So hanggat iniisip mong ikaw ay may liwanag,
hindi ka interesado sa tunay na liwanag kay Jesus. Tingnan niyo po doon sa John chapter 3 verse 19. Ano ho? John, at ito ang katulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan. Si Jesus yung ilaw. Pero at inibig pa ng mga taong kadiliman kaysa ilaw sapagkat masama ang kanilang mga gawa. So, obvious na naparito yung ilaw pero hindi siya pinansin ng mga tao. Ano? Ayaw. And then doon po sa John chapter 8 verse 12, sabi po diyan, as sinabi niya, muling ang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw. Sabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. So, hanggat ang tao ay hindi sumusunod sa ilaw, yakap nila ang dilim. Tama ho ba? Ano ang ibig sabihin lang natin? Hanggat tayo ay hindi sumusunod kay Kristo, inaakala natin na okay na tayo. Hindi appreciate ang ilaw hanggat hindi madilim. Tama. Isa pang katotohanan, mga kapatid, kanino ba mahalaga ang physician? Kanino ba mahalaga ang manggagamot? Kanino? Kahit may nakakasalubong mo ang doktor, kung iniisip mo wala kang sakit, wala lang. Mahalaga lang ang doktor doon sa kinikilala at alam na alam nilang sila'y may sakit. Kaya ang tao hindi po wili sa Panginoon. Akala nila sila'y magaling. Naintindihan niyo ba yan? Sino ang sinusugod sa ospital? Yung iniisip mong, ay wala naman ako sakit. Ang sinusugod sa ospital, yung talagang may matinding sakit. Kaya ang tao hindi sumusugod palapit kay Jesus, akala'y ayos. Tingnan natin ang Matthew 9 verse 12. Matthew 9 verse 12. Datapwat nang ito'y marinig niya ay kanyang sinabi, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang may sakit. Sa totoo na, ang walang sakit, hindi naghahanap yan ng manggagamot. Sino lang yung naghahanap ng manggagamot? Ay di yung may sakit. Pero ang problema nito, may sakit ka, ayaw mo ng manggagamot. Alam mo, ang pinakamatinding sakit ng tao ay kasalanan. Okay. As sabi ng Luke chapter 4 verse 23. Luke chapter 4 verse 23. At sinabi niya sa kanila, walang salang sasabihin niyo sa akin itong talinghaga, manggagamot, gamutin mo ang iyong sarili. Ganyan kalupit ang tao. Ako'y mamamatay na din bahala ka na. Parang isda, matagal yung nalangoy sa dagat, hindi alam na basa. Ang problema ng tao, mga kapatid, kaya binabaybay natin ang kasalanan, binasa natin ang Revelation, para maintindihan mong ikaw ay madilim. Kailangan mo ng liwanag. Amen. Para maintindihan mong ikaw ay may sakit, kailangan mo ng doktor. Are you with me? At ang isa sa ating babagtasin ngayon na mahalagang pag-usapan para ang tao'y masukol at magsisi para mapatawad ay ang whoremongers, pakikiapid. Punta na tayo. Ano ba ibig sabihin ng whoremongers? Number 1, ito'y rampant na rampant. Obvious na obvious. Salamat kung hindi ikaw ito. Pero alam mo mga kapatid, pwedeng tayo lahat ito. Kasi hindi makinakailangan ng aktwal. Sa isip pa lang, sabi, pwede nang nagkakasala ang tao.
Pag sinabi pong whoremonger, sa Tagalog ay pakikiapid, ito po ay sexual intercourse outside of marriage. Pag sinabi pong whoremongers, pakikiapid, ito po ay tumutukoy sa sexual intercourse outside of marriage. Are you with me? Oh, yung mga bata walang kaalam-alam din. Salamat naman. Pero ngayon, di tayo pipiho. 8 years old pa lang ngayon, malisyoso na. 7 years old pa lang ngayon, malisyoso na. Well, nagkataong ito yung ating tinatalakay ngayon. Marami na naman tayong tinalakay. Hindi lang ito yung ayaw ng Diyos, marami. Kaya nga, ang halagang na-attend lagi. Para nasusubaybayan natin yung ating pinag-uusapan. Ngayon, yan nga po ang ibig sabihin ng whoremongers. Tinignan ko po yan sa mga nag-aral. Sabi ng doon sa Efeso chapter 5, tingnan po natin, verse 5, tingnan po natin dyan. Sapagkat talastas ninyong lubos na sino mang mapakiapid. Yan pong mapakiapid dyan ay whoremongers o mahalay o masakim na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang anumang mamanahin sa kaariaan ni Kristo at ng Diyos. Ang ibig po sabihin dyan ng whoremongers, mga minamahal, ito, according to the King James Bible Dictionary, is a sexually immoral person. Pag sinasabi pong whoremongers, ito po ay mga immoral na tao. Pag sinabing whore, with variations of a man who frequents prostitutes, one who lives fornication. Pag sinabi pong monger, di whore, monger. Ang whore, immoral. Ang monger, yan po ay ginagamit sa parang trade, kalakalan. Ibig sabihin, pag sinasabing whore, dito po ay immoral. Pag sinabing monger, ito po ay kahalakalan. Ibig sabihin, ito po yung immorality na ikaw ay bumabayad para lamang sa hila ng laman. Kaya may mga bugaw, may mga bayaran, may mga palipasan, ang tawag nilang short, may tawag dyan? Ay, alimutan ko na yung termino nito yan. Yung short time, ano ba tawag dyan? Short time. Okay. So, malaman yan sa balagtas. So, ito po'y kumakatawan either sa prostitute, malalaki man o mababae. So, pag sinabi pong whoremonger, ito po'y tumutukoy sa kalaswaan. Are you with me? Tama. Okay. Kaya ang Bible, binabaybay yan. Hindi yan nakalabas. Hindi lang naiintindihan ng tao ang binabasa. Hindi lang napapansin ng tao. Akala simple yon. Ibig sabihin, yun po'y na-expose na alam ng... Bakit? Ang Diyos po ang nanunood araw-araw sa buhay ng bawat tao. Matindi ang CCTV ng Diyos. Ang ating CCTV, kita ka lang, pero hindi ka nasuzoom. Hindi alam ang iyong conversation, hindi alam ang tinig mo. Pero sa paningin ng Diyos, walang detalye na hindi niya kita. Kaya kapag siya nagsalita at ini-record sa Bible, talagang ano yan, bulgar na bulgar ang kasalanang ginagawa ng tao. Ang whoremonger, mga kapatid, ay sexual intercourse outside of marriage. Amen? Rampant na rampant po yan. Rampant na rampant po yan. Alam ng Panginoon yan. Okay. So, medyo
matiltil to. Wala pa yung ating ibang kasamahan. So, sexual intercourse outside of marriage. Yan po ang ibig sabihin ng whoremonger. At ang pagkagamit nga po dito, mga kapatid, ay salita, ang kinuhanan po niyan ang word ay porneia. Porneia. Pag sinabing porneia, dyan po ang kinuha yung salitang mga pornography. Ang dami niya sa Facebook. Ang dami niya sa YouTube. Kaya ngayon, young people pa lang may alam na. Bakit? Nanindihan niyo ba yan? Napapanood yan. So, pag sinabing whoremongers, ito ay napapalob yung mga kabastusan, kahalayan, laman. Laman po yan. Mainit na laman. Laging gusto'y hinahanap ay pakikipagtalik. Kahit nga doon sa Old Testament, pati hayop pinapatulan. Kapwa lalaki pinapatulan. May mga pari namang ikinakasal ang kapwa lalaki. Ang nakakalungkot, baka may mga pastor na rin nagkakasal na ganyan. Yan pa'y palasak. At hindi ho yan kanina, noon pa yan. Kaya nga ginunaw ang Sodoma at Gomora. Tama ho ba? Kaya maraming ganitong na mainit sa paningin ng Diyos yan. Yan po'y masama talaga sa paningin ng Diyos. Isa sa kasalanang dapat pinagsisisihan. Tama? Okay. Yan po ang whoremongers. Ngayon, pandalawa natin na dapat pansinin diyan, hindi lang po ito sexual intercourse outside of marriage. Obvious, ito po ay sin. Ito'y kasalanan. Ito po'y kasalanan. Kaya nga doon sa ating binasa, yan po'y listahan ng mga kasalanan na kinamumuhian ng Diyos. At huwag kayong pipiho, hindi ho unbeliever lang ang pwedeng mga biktima niyan. Kahit mga anak ng Diyos. Mga pastor nga, nagbabagsakan dyan. Tama? Kaya mga kapatid, kailangan natin maintindihan ito kasi tayo ay dapat lumagay doon sa taong naghahanap ng doktor. Mind you, kailangan natin si Jesus. Siya lamang ang lunas sa kasalanan. Ngayon, huwag kang kakampanti, huwag kang lalagay-lagay. Tiyak tayo'y may sintomas. Tiyak tayo ay may kasalanan ng ganyang kasalanan. Magbuklat ka lang ng Facebook, madadaanan mo yan. Yung iba nga, hindi na mas yung nadadaanan sinusundan pa. Binubukit-kit. Are you with me? 1 Corinthians 6 verse 18. Tingnan niyo po, 1 Corinthians 6:18. Magsitakas kayo sa paikapit. Magsitakas kayo. Bakit? Obvious, ayaw ng Diyos yun. May kapatatakasin dyan kung gusto ng Panginoon yan. Ang problema nga hindi tayo natakas, naghahanap tayo. Are you with me? Kunwari lang, tayo walang pasimple-simple lang. Sabi nga, ano tawag doon? Bigyan ay malimutin sa termo na ngayon. Ang sabi nila magaling pa daw yung mga bilyaka na kala mo'y madadampot. Pero yung tahimik na akala mo'y santo, ang tawag nila doon? Nasa ilalim ang kulo. Yan. Nasa ilalim ang kulo. Huwag kayong pipiho. May mga tao kala may inosente. Pero nasa ilalim ang kulo. At sa totoo na, lahat ng ating ilalim may kulo. Walang inosente dyan.
Lahat ng bumagsak sa kasalanan, pag hindi ka nanalangin, nagpakumbaba sa Diyos, aalipinin talaga tayo niyan. Kaya nga magsitakas kayo. Yan ang ginawa ni Joseph nung tinutukso siya ni Potiphar. Tumatakbo siya. Ay mapalad yung mga katakbo. Ano? Sabi, magsitakas kayo. Bakit? Ang Diyos ay ayaw niyan. Kalay mo, meron kayong pagtatalik na hindi naman kayo mag-asawa. Are you with me? At mga kapatid, maraming klase yan. Sabi nga dito ng paliwanag, hindi ko na lang inayay, pwedeng wala kang, ito, sabi pa niya, kapag ikaw ay may kasama sa iyong higaan na hindi mo asawa, that is whoremongers. May nangyari man sa inyo wala, that is whoremongers. Hindi ka ginagawa, pero ikaw ay babad sa pagbubulay-bulay ng malalaswa, that is whoremongers. Kaya kalamitan ng mga tao ay bastos ang isip, paano laging nanunood ng kabastusan. Are you with me? Amen. Hindi na wala ho itong tinatangi. Huwag natin sabihin yung people lang. Pati mga may asawa na, kaya nga mayroong paikiapid. Kaya nga may pangangaliwa, may kahanan pa. Bakit? Dahil ito. Pero sabi, magsitakas kayo sa paikiapid. Ano ibig sabihin? Kasalanan yun. At sa mga kapatid, ito'y gawain ng laman. Ang gawain ng laman, pakikipag-away sa Diyos. Tingnan niyo po ang Galatia, chapter 5. Galatia, chapter 5. Kaya ito mga kapatid, hanggat hindi pa kayo, huwag kayong totoong daisan. Are you with me? Oo. May karapatan ka lang daisan pag asawa mo yan. Pero pag hindi, ay huwag kayong alipot-putan ng alipot-putan. Walang naglalaro sa apoy na hindi napapasok. Totoo. Walang naglalaro sa apoy na hindi napapasok. Are you with me? Kapalad nyo, itinuturo ito. Yung mga ayaw pag-usapan ito, kaya nabibiktima na laan ng walang kamalay-malay. Maganda tayo sidlan ng takot, kaysa tayo'y walang takot. Tingnan niyo po ang sabi ng Galatia, chapter 5. At hayag ang mga gawa ng laman, obvious, lantaran, sa makatuwid ay ang mga ito, pakikapit. Gawa ng laman niya, pakikapit. Ngayon, yung itaas-taas ng konti, nabanggit na naman verse 18. 17. Yan, tingnan nyo ha. Sapagkat ang laman, ano bang laman? Itong ating katawan. Nitong ating katawang ito, hanggat hindi natutubos, hanggat hindi nauutas. Good morning. Itong ating katawang ito, hanggat hindi nauutas, hanggat hindi natutubos, mga kapatid. Okay, good morning. Yan po ay mayroong makalamang pagnanasa. Ano? May makalamang pagnanasa. Pag sinabing makalamang pagnanasa, ang ating tinutukoy doon ay hindi yun pong lamang pagnanasa. Di ka tayo dapat kumain ng kanin. Laman yun. Dapat tayo uminom. Laman yun. Pero ang termino, pag sinabing laman sa Bible, hindi lamang tumutukoy sa katawan, kundi yung mga masasamang hangarin. Pag binasa niyo po ang Bible, hindi lang tumutukoy sa laman na nangangailangan ng pulburon, nangangailangan ng tubig, ng soft drinks, ng inasal, ng kwatogs. Hindi lang yan.
Pag pinag-aralan mo ang laman sa Bible, ito'y tumutukoy sa makasalanang hangarin ng tao. Isa na yung pakikiapid. Ngayon, ano ang sabi? Ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu. Ibig sabihin, ang pakikiapid ay kasalanan. Bakit? Laban nga sa Espiritu. Naintindihan niyo ba yan? Pag sinabing whoremongers, pakikiapid, ito po'y sexual intercourse outside of marriage. Ngayon, may boyfriend pala, mag-girlfriend na para mag-asawa na eh. Ngayon, nakakalungkot. Hindi pa humaharap sa dambana. Hindi pa nagpapangakuan na iniibig mo ba ang babaeng ito na magiging iyong kabiyak at kayo magsasama habang buhay? Opo. Ikaw naman lalaki, tinatanggap mo ba ang babae ito na kayo magsasama habang buhay? Opo. Wala pa yon. May anak na. At ang malupot niyan, hindi lang may anak sa isa. Dalawa, tatlo. That is whoremongers. May nangyayari na sa inyo, hindi naman kayo kasal. Are you listening? Are you listening? Actually, yung halikan, hanggat hindi kayo kasal, bawal yan. Alam niyo ba ang marriage, yan po yung mayroong kabanalang paghahambing Iglesia at si Kristo. Si Kristo ay banal na lalaki, ang Iglesia ay inihahanda. Ang Iglesia dapat ay hindi malandi. Wala dapat ang Iglesyang hinahangad na lalaki, kundi si Kristo lang. Bakit? Sagrado yan. Banal yan. Kaya huwag niyong laruin ang kasalanan. Mananagot tayo dyan. Are you with me? Walang naglandi ng apoy na hindi napapasok. Tatandaan niyo yan. At ang problema nito, pwedeng walang kontak, pero yung utak. Ang sabi ng Bible, ang tumingin sa babae na may mahalay na pagnanasa ay nagkakasala na ng pangangalunya. Wala pang ginawa, tumingin ka pa lang. Bakit? Ninasa mo na. Laman ang umirali. Laman. Kaya naman kayo mga babae, please lang, madumi na nga ang aming isip kung gumayak pa kayo. Tama? Wala ditong dalisay. Wala ditong pwedeng magbama. Pastor, ako'y inusinting-inusinte. Ay, siya, punta na sa langit. Ano? At ikaw pala inosinte. Wala din eh. Yun nga lang iba, nasa ilalim ang kulo. Tama ba? Kala mo hindi makabasag pinggan. Pero buyang-yang yan sa paningin ng Diyos. Kaya nga may mga masturbation. Parang kung mag-preach ako, parang mga kapatid, you need to know this. Ito'y pita ng laman. Amen? Tingnan niyo po sabi, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu. Ibig sabihin, ang whoremongers, pakikiapid, kaya hindi kayo pogi niya, pat ang dami niyong girlfriend. Hindi yan. Delikado ka sa Diyos. Kaya ngayon, bihira na ang silver anniversary, golden anniversary. Bakit? Isang buwan pa lang magkarelasyon, may iba na uli. That is sin. Are you with me? Tingnan niyo po. Tingnan niyo po Romans chapter, tuloy natin. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu. Yung laman na, tinutukoy ko yung laman. Hindi ito yung muscle. Katulad ng mga players natin, malalaki ang mga muscle. Pero yung iba wala, yan ang sinasabi ko eh. Katulad nito, kaganda nitong pakinggan. Palaala sa atin. Ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu. Ibig sabihin, mga batid, kaya ang whoremongers ay kasalanan. Bakit? Yung parang gusto nito, ayaw ng Diyos. Pero kailan nagiging tama ang pakikipagtalik? Pag kay kasal.
Pero kapag yan ay labas sa kasal, mananagot ka sa Diyos. Are you listening? Amen. Roma 8 verse 7 and 8. Roma 8 verse 7 and 8. Ano sabi diyan? Tinutukoy po ang kasalanan yan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos. Ano kaisipan ng laman? Huwag na kayong tatago. Kahit ako, hindi ko pwedeng itago sa inyo. Tayo nag-iisip ng malaswa. Kung gusto mo ma-lesson yan, huwag kang manood ng pornography. At higit sa lahat, ang pinakamaganda, mapag-aaralan natin yan, iiyak mo yan sa Diyos. Pagsisihan mo yan. Dahil kung hindi, there is hell. There is hell. Actually, 10 utos sa pahuling panig, huwag kayo mag-iimbot ng asawa ng iyong may kapwa. Huwag kang mangangalo niya. Ano ibig sabihin? Talagang kasalanan. Pinagdidiinan natin mga kapatid, kasalanan yan. Are you with me? And then number 3 na dapat nating maintindihan tungkol sa whoremongers. Ang atin pong pamagat ay whoremongers. Sa Tagalog ay pakikapid. Una, sexual intercourse outside of marriage. Kaya kung kayo init na, manligaw na kayo at magpakasal, huwag kayong dadali ng hindi naman kayo kasal. At kung gusto naman ninyo na kayo makapagligaw na at mag-asawa na, magsipag. Mahirap po yung ikaw ay gusto mo lang mag-asawa, wala ka naman may tataguyod sa pamilya, dadami lang uhuging mga batang nagkalat. Kaya hindi ho biro yan. Kaya pag kayo nakinig ng Bible, patitinuin talaga tayo. Pag tayo suko sa Diyos, titinu ka. Oo. Bakit? Rampant na rampant po ang immorality. Rampant na rampant po yan. Lalaki sa lalaki, nagpapandali. Ang aso ay alam ang lalaki, daig pa tayo ng aso. Amen. Alam ng lalaki, hindi talo. Tama. Pero pag tao ay ukay ang nakakalungkot, may mga paring nagkakasal ng ganyan. Shame on you. Di ka marunong ng Bible. Bet ka pa nag-leader ng simbahan, di ka man nakakaintindi ng Bible. Kasalanan, basahin niyo po ang Bible. Niyo po, naligtan ko yata. Give me more time. Meron talata dito okay, hindi kaya na isama. Yung sa lalaki, talagang kalapastanganan yan. Kalapastanganan. Yan, makikita yata natin dito yan. Ito, pantatlo. Sexual intercourse outside marriage. Then number 2, ito ay sin. Ito malupit. Ito po ay sentensyado ng Diyos. Ito po ay may hatol ng Diyos. Basahin natin ulit ang Revelation 21:8. Basahin natin. Ano sabi dyan? Ngunit sa mga duwag. Alam niyo ba yung pag sinabing duwag? Kaya ako'y hanga sa mga players natin ito, hindi duwag. Ba'y naatindi? Maraming taong duwag pakinggan ang katotohanan. Nako, ramdam ko kinalubog sa silya Pag si Pastor Iloy ay nagdidiscuss, ako'y nalubog sa silya. Ay siya ako'y hindi na uliatin. Maraming duwag. Alam niyo ba, dapat matanggap natin ng totoo dahil ang katotohanan na magpapalaya sa akin. Di ka? Ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Nung ako'y ginagalaw, apilay. Pambirang ngalingali ko sipain Nung hindi ko mapatanggap na ako'y pilay, ako'y kantsawan mo, na ako'y pilay, masama ang lasa ko. Nung ako nga'y bata pa, pag ako'y may kadais na lumpo, iiwanan ko yun. Bakit? Nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Kawawa naman pala ang tayo ko. Pero kailan ko natanggap na ako'y ganito, na hindi na ako masyado nasasaktan. Nasasaktan pa minsan, pero hindi na ganon. Bakit? Natanggap ko na yung katotohanan. Amen?
Alam mo, kapag natanggap mo ang katotohanan na ikaw ay makasalanan, pagsisisihan mo yan, salamat na lang ako'y nakalaya na. Ano? Pero kung lagi iwas na iwas, ganyan, ako. Ay katulad yung tayo kong ito. Pinsan ko lang hindi ko maharap pag galing sa Manila. Ay bita ko ngayon nasa unahan. Ben, nagtuturo. Hindi na ako mahiyain. Mahiyain bastos na lang. Ano? Bakit? Natanggap mo na ang katotohanan. Tama. Pero ito sabi, ba, ang dami natin magkakasal ngayon dito ah. Okay, mga naka-Amerikana ngayon ah. Parang kayo na yata ang pastor ngayon. Nalimutan ko yung aking Amerikana. Okay, ganito sabi, ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamatay tao, at sa mga mapakepid, whoremongers, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ito yung sentence. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre. Mga kapatid, tatandaan ninyo, walang libreng kasalanan. Tumakas ka na, umiwas ka na, huli ka. Alam mo, sa batas ng tao, nakakatakas. Nahuli na nga, nakakatakas pa eh. Tama? Pero sa Diyos, huhukuman at tuhukuman tayo. Yung ang kamatayan, hindi mo kayang takasan. Yung pakayang hukuman ang kaya mong takasan. Itinakda sa tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ay ang paghuhukom. Alam niyo ba, ako'y nagtataka, nagtanong ako, bakit? May namimili ng tuko at saka yung gecko. Gecko. Yung golden gecko. Kung alam niyo yan. At ang sabi nila, ang transaksyon ay 1 trillion hanggang 20 trillion. Sabi ko, totoo ba yan? Totoo ba yan? Talagang may nabili ng ganyan? Para namang hindi ka panipaniwala, isang malaking tukulaan, lampas ng roller, kayang bumayag ng 1 trillion, 2 trillion. Hindi bilyon, trillion. Ang sagot sa akin, Pastor, may mayayamang gustong duktungan ng buhay, wag lang mamatay kahit gumastos ng trilyon. Kasi may gamot pala dyan. May nakukuhang gamot. Ano mo ang tao? Sabi nga sa inyo hindi bibigyan ko ng isang balaong na tuko. Pati bayawak, ibibigay ko na sa inyo. Kahit pa marami kayong tuko, gecko ang kainin, mamamatay at mamamatay ang tao. Yung mga doktor na dapat magduduktong ng buhay ng taong may sakit, ay sila mismo ay mamamatay. Walang taong makakatakas sa kamatayan. Bakit? Hanggat hindi ka nakatakas sa kasalanan, hindi mo kayang takasan ng kamatayan. Kaya ang kasalanan ay sentensyado. Isa na yung kasalanang pakikapit. Whoremongers. Ano whoremongers? Ba'y nagtatalik na kayo, hindi naman kayo mag-asawa? Halikang-halika na kayo, hindi pa naman kayo mag-asawa. Pandaiti lagi, hindi naman kayo mag-asawa. Yung mag-isip nga lang ay kasalanan na, di lalo yung may nangyari na. Hey, are you listening? Opo, yan po yung kasalanan. Kaya ang at ito po yung sentensyado. Tingnan niyo po, Leviticus chapter 20, verse 13. At kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki, kalain mo yan. Nagaya ng pagsiping sa babae, ay kapwa sila nagkasala. Ano? Nagkasala. Therefore, kasalanan. Yung ang opposite sex na may nangyari na hindi pa naman kasal, kasalanan na. Ay, lalo naman karamay-arimarim na kasalanan yan. Same sex. Sabi nga sa inyo, ang aso nakakaalam na hindi tayo talo. Tama? Kahit ang butiki. Tinan niyo sa kaisame, patikar na yung isang lalaki. Oh, higi, lalaki din ako. Patikar rin, butiki. Bayawak sa bayawak. Botog sa botogs, nagkakaintindihan sila ng opposite sex. Pero ang tao yata mas... Ay, nakakarumi. Tama? At ang nakakarumi dyan, yung nagkakasal dyan. Mali ang government, dapat hindi binibigyan ng license yung mga pinuno ng relihiyon na magkakasal
ng same sex. Kaya ang church na ito, natayo sa Bible, we are against same sex marriage. Ang paniwala natin, same faith marriage. Not same sex. Are you listening? Kaya kung hindi nanonood ng mga bakla ang host, baka kayo bumigay din. Alam niyo na, nag-iingat lang tayo. Ano? Ano? At kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki, naggaya ng pagsiping sa babae, ay kapwa sila nagkasala ng ano? Karumal, dumal. Ano ba yung salitang karumal, dumal? Kadual-dual. Nakakita na kayo ng nabuksang kabaong? Ay 2 araw pa lang. Nako, ay awan din. Pagbukas na yan, alingasaw na yon. Wow, may kwatogs. Madudual ka doon. Sa paningin ng Diyos, yan ay kadual-dual. Are you listening? Are you listening? Pero kung bakit baga ang tao, kung alin yung kadual-dual, doon nag-i-enjoy. Ano ka, bangyaw? Kung alin yung tae, diyan ka nawiwili. Tama? Tingnan ang bangyaw. Kung alin yung tae, doon nawiwili. Kaya ano ang tao? Bangyaw. Kung alin yung mabaho sa Diyos, bidyang kadapo ng dapo. Hey, are you listening? Hindi yan pinapansin ng secular. Hindi pinapansin din yan iba ng mga religion. Pero pag may takot ka sa Diyos, dapat pansinin mo yan. Bakit? Sintensyado yan sa Diyos. Kaya niya sabi, sila'y papatayin. Dapat ubos na ang bakla dito sa Pilipinas. Oy, tawa-tawa kayo. Baka kayo ay nasa ilalim ang kulo. Bihira, ano? Brother, ano? Hindi mo sabagana na? Meron na kilala, isang porman, ang lalaki. Balbasarado. Kaso laang, may napuna ako. Nang bumaba sa hagdan, dala ang timba, ang gayaan. Sabi ko, ano gayon? Bigay kayo kung bumaba. Kung ako nakakalakad, kaya kong gayahin yun yung pagbabang yun. Tama? Are you amen? Kayo mga babae. Kayo ba talaga yung babae? Kasi hindi lang ang issue lalaki sa lalaki. Pati babae sa babae. Ano yung ispadahan? Ang iba na may kumpyangan. Pasinsabi ha, hindi tayo nang babastos dito. Bible talaga yan. Alam mo sa totoo na, mas nakakatulong nga sa tao ang ganitong hayagan pa. Kasi ay yung curiosity, yung hindi ka bulgar, lalo lang nagiging curious ang tao Pag sinabing, bawal yan, ipaliwanag mo kung bakit bawal. Kasi pag hindi mo pinaliwanag, bawal yan, lalong mausisa ang tao. Ano kayong mayroon doon? Ba't kaya bawal yun? Pero kung pinaliwanag mo, bakit bawal? Kaya ito, pinapaliwanag natin, bakit? Papatayin ang taong ganyan. Sa paningin ng Diyos. Are you with me? Maliwanag mo ba? Isa pa. 1 Corinthians 6:9 and 10. Ang bilis naman ng oras ko. Hindi ba ganun yung nalalaman na mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Yun pa ang malupit. Kanina, ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang apoy. Pandalwa, sila'y papataying walang pagsala. Ngayon, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi biro yan. Hindi biro yan. Wag sana tayong bangyaw. Kung saan patae, doon wili. Hindi nga, digat ka rin ang bangyaw. Kaya nga, minsan yung inyong kanin, pag hindi, o kay ulam, pag hindi nyo tinatakluban, nagkakatilis. Ano ba yung tilis? Pag natilisan ba, di ka pinupunit nyo? Bakit? Makakasama na ito So, ibig sabihin, hindi tayo nag-enjoy sa tilis. Ganyan din dapat sa immorality. Sa whoremongers, sa pagkapit, hindi yan tilis lang, bulok
talaga yan. Akalain mo hindi pwede sa langit? Akalain mo yon? Hindi pwede sa langit. Are you listening? Efeso 5 verse 5. Efeso 5 verse 5. Sapagkat talastas ninyong lubos, na sino mang mapakyapid, whoremongers yan, mapakyapid. Pag sabi mapakyapid, gumagawa ng gawaing mag-asawa ay hindi naman mag-asawa. Kaya kahit Christian, mag-iingat. Totoo yan. Amen? Sana tayo may kusang bait. Sapagkat talastas ninyong lubos, na sino mang mapakyapid o mahalay o masakim na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kala nyo, yan palang ganyang gawain ay para ka na rin sumasamba sa rebulto. Ayan o, pakibasa nga nyo lahat yung huling pangusap. O, isa pa. So, sentensyado. We are not worthy of heaven. That's last point. Nakita natin ito, hindi naman tayo iwanang walang pag-asa. Dahil wala namang santo dito. Pero salamat, may iniwanang ang Diyos pag-asa. Number 4, the last, sigh for it. Sigh for it. Ano ibig sabihin natin dito? Bumuntong hininga ka. Umiyak ka. Ano idea? Mabigatan ka sa ganitong kasalanan. Are you with me? Tingnan po yung mga tao nagbubuntang hininga. Safe yun pag nag-toothbrush muna. Ano? Kaya yung buntong hininga, hindi ka muna tututbrush, kakamatay ka. Okay. Yeah. Ano ibig sabihin yung nagbubuntang? May mabigat yun sa puso. May mabigat yun sa kalooban. Halimbawa, nag-away yung boyfriend-girlfriend. Iniwanan. Yan. Ang bigat ng kanyang naranasan. O kaya ko ay namatayan. Yung iba nga, namatayan lang ng aso, mamamatay na rin. Ano? Mas matindi pa ang pag-ibig sa aso kaysa kanyang bianan. Okay. Yung pag namatay, yung gang tinitighaw, yung ibinubulalas yung bigat ng lungkot. Alam mga kapatid, kapag tayo ay biktima ng kasalanang immoral, dapat umiiyak talaga tayo. Dapat mabigat sa ating puso. Kung paano yung natilisang pang-ulam, inaalis mo, hindi tayo natilisan. Namaho tayo sa kasalanan. Nabulok tayo sa kasalanan. Kaya ang kailangan natin, humingi ng tawad. 1 John 1:9, ano sabi ng Bible? Tingnan niyo po. Kung ipinahahayag natin, sigh for it. Ibuga mo. Ibulalas mo. Iiyak mo. Isumbong mo. Ihingi mo ng tawad. Sabi, kung ipinahahayag natin, wag na tayong magkubli. Wag na tayong magmaang-maangan. Wag na tayong maglinis-linisan. Wag na tayong magbanal-banalan. Wag tayong maging ipokrito. Ipahayag natin. Wag sa tao, machichismis ka lang. Ito ang tatandaan nyo ha, wala sa Bible ang mangumpisal sa pare. Magbasa kayo ng Bible. Mangumpisal ka sa Diyos mismo. Bakit? Sa Diyos tayo nagkasala. Alam mo, nakakatakot mangumpisal sa tao. Hindi mo alam yan. Gaano hanggang katagal yan, totoo sa iyo. Kaya maraming nabubuyang-yang na mga hindi dapat buyang-yangin kasi nagsalita ka sa tao, hindi sa Diyos. Ay maraming marites. Ngayon, may mga marisolsol pa. Oo, sa totoo na. Kaya ang sabi, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ito ang magandang balita. Tapat at banal siya na tayo'y patatawarin. Amen. Wala namang santo dito.
Wala naman ditong perpekto. Lahat tayo ay malisyoso. Amen? At kung bakit baga kung alin yung kabastusan, doon tayo ulinig na ulinig. Pero pag salita ng Diyos, simple lang. Pag nga kayo manood ng TV, ng pelikula, 1 oras, 1 hour, 20 minutes, ang hindi lang malilimutan doon yung bed scene. Ang haba ng pelikula, pero hindi nalimutan yung bed scene. Hindi yung bitchin. Bed scene. Yung ibig sabihin, yung mga kalaswaang eksena. Are you with me? Bakit? Laman. Laman. Are you listening? Walang santo dyan. Pero may magandang pangako kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin. Amen? Ibig sabihin, pwede talagang maligtas tayo. Pwede tayo mapatawad kahit ganong makasalanan tayo, basta sigh for it. Ibulalas mo. Nabibigatan. Kaya mapalad yung mga taong nabibigatan sa kasalanan. Hindi yung tuwang-tuwa sa kasalanan. Hindi ka bangyaw para matuwa sa tae. Tama ba? Kung ikaw ay naikinig nga, duming-dumi sa kasalanan, ikumpisal mo yan sa Diyos. Kaya tayo nahamon natin, simpleng bulong pakinig ng Diyos. Nagsisisi ka. At kahit tayong Kristiyano, araw-araw tayo magsisi. Nadadarang yang laman na yan. Are you listening? Then last na talata, Roma chapter 2 verse 5. Maliwanag ko ba? Datapwat ayon sa iyong katigasan. Yan na lang ang problema. Matapos mong mapakinggan ito at wala lang, ay wala na akong magagawa. At least, naibahagi ko yung dapat. Sabi ha, datapwat ayon sa iyong katigasan. Ano ibig sabihin ng katigasan? Iyong pusong hindi nagsisisi. Pakialam mo sa akin, pastor. Huwag mo akong pakialaman. Buhay ko to. Hindi mo kita pinapakialaman. Nangangaral ako ng Bible. Amen. Actually, sa pagkatinignan mo ang pakialam sa Diyos, ang Diyos talaga may pakialam sa atin. Alam mo bakit? Hindi ka naman nabuhay kung walang Diyos. At wala kang kinakain kung walang Diyos. Wala kang sinasanghab na hangin kung walang Diyos. Wala kang lupang ginagalawan kung walang Diyos. Wala kang tatay kung walang Diyos. Wala kang ina kung walang Diyos. Wala kang kapatid. Lahat ng nandito'y galing sa Diyos. Ikaw mismo'y galing sa Diyos. Kaya kung tutusin, may pakialam ang Diyos sa iyo. Ngayon, ang panawagan na sa iyo ng Diyos, magsisi. Sigh for it. Amen? Tanyo yung mga taong problemado. Kapag may napaghingahan, nagaan ang kalooban. Ang pinakamabigat na pasa ng tao sa kalooban, kasalanan. Ihinga mo yan sa Diyos. Hindi lang ihingi ng tawad. At ang pangako, siya'y nagpapatawad. Pero kung ikaw'y magmamatigas, ay pwedeng ngayon. Pero sana huwag habang buhay. Dahil kapag ikaw ay nagmatigas habang buhay, pag namatay ka, sentensyado ka talaga. Impyerno ang pupuntahan mo. Ano sabi diyan? Datapwat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, ay ano? Pakibasa? Ay nagtitipon ka. Ano yung tinitipon? Aba, ay magaling sana kung may angkal siya. Yung tubong, disais. Nilagyan mo ng gantong kahaba, nilagyan mo ng hadlang, tapos may butas. Kinakapag-ipon ng tigba 20. At napuno mo yon. Maganda yun ang naipon. Pero kapag hindi ka nagsisisi, ibang iniipon mo. Galit ng Diyos. Sa sino mang ayaw magsisi, marami ka nang naipon. Tapos pagka nagkadilobyo, bakit kami ginaganito ng Panginoon? May drama-drama ka pang naiintindihan. Nag-ipon ka nga ng galit ng Diyos.
Tama? Kaya isang araw, ang daming dilema, ang daming disgrasya, ang daming kapahamakan, sa lupa pa lang, lalo sa kabilang buhay. Bakit? Kapag matigas ka sa kasalanan mo, nag-iipon ka ng galit ng Diyos. Isang araw yan, sasabog yan. Dito ako magtatapos. Ano? Nung ako'y bata pa, natuto ko magpaputok, 3-star muna, 3-star. Tapos 5-star. Tapos bawang. Alam niyo ba yung bawang? May nausap pa yung pla-pla. Ako'y takot doon. Hindi mo na makakatakbo pag ako naputok na yun. Di ako eh. Ngayon, ang ginagawa ko, nanguhuli ako ng palaka. Ang tintin ng aking galit sa palaka. Sinusubo ko. Yung 5-star. Talaga nung pumutok, talsik sa akin ng dila eh. Talsik ang dila. Ay naliliitan pa ako sa palakang tubig. Ang kinuha ko ay palakang bina. Alam niyo ba yung palakang bina? Ay sa gabi kung tumunog, parang generator sa gabi. Nakakita ko niyang gapalansya, ang laki. Sabi ko, tabi nuno. Ano? Talaga, ang laki. Ang ginawa ko, ibinukaw yung bibig. Nilagyan ko ng 5-star. Ay talaga, bow! Ay sabog nga eh. Kaya mali talaga ang evolution theory. Kung kailang sumabog sa kanabuo, sala yun. E di sabog. Alam mo kapatid, pag nag-ipon ka ng galit ng Diyos, sabog ka. Impyerno ang tungo mo. Kaya hindi aksidenteng napakinggan mo ito. Dito'y ganito, hindi tayo namimili ng pag-aaralan. Bakit? Kayo lang ba ang dala? Ako'y dala. Kaya nga ako'y sumisigaw at nagmamakaawa sa Diyos, Lord, patawarin niyo po ako. Bakit? Hindi lang naman kayo, tayo ang makasalanan. Hindi sinabing ikaw, ang sinabi, lahat. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala, kahit isa. Akalain mo yon? Wala kahit isa. Ikaw man ay Amerikano, Incheck, Hapon, Pilipino, ikaw may nag-aral o hindi, may kapansanan man o wala, matangkad man o unano, maitim man o maputi, lahat ng tao'y makasalanan. Isa sa kasalanan yung whoremongers. So, ang kahulihan nating mensahe, Tamon, sigh for it. Ibulalas mo ito sa Diyos. Nabibigatan ba kayo dyan? Ay mapalad ka kung nabibigatan ka. Ngayon, kinikipit, balikat mo lang yon, sasabog ka isang araw. Tayo pa yumuko at pumikit.